Eto, mga kababayan. Ano yan, Kent, yung sunod? Dito tayo sa, naalala nyo mga kababayan, ganito po yan. Magugulat kayo sa malalaman yung ito ngayon. Bakit? Alam ko may mga panood na nito, nabasa na nila ito sa balita at narinig. Pero ngayon, isi-share natin. Alam nyo ba mga kababayan na hindi lang pala Pilipino ang biktima ni Digong sa kanyang AGK? Alam nyo ba na hindi lang Pilipino ang biktima ni Digong sa kanyang war on drugs or tukhang-tukhang? Nako, nakakaano ito mga kababayan. Nakakatawag doon, nakakatakot. Bakit? Kasi hindi lang pala Pilipino ang tawag dito, biktima ni Digong. Tapos ngayon sasabihin ninyo, yung war on drugs ni Digong maganda. Hindi. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Naku, mga kababayan, Diyos ko, nakakatakot. Ultimo, mga kababayan. Ultimo, mga kababayan, isang foreigner, isang dayuhan, namatay at nabiktima ng tukhang ni Digong. Ito po ha, ipapanood ko sa inyo, pakinggan nyo po. Mula Madrid, Spain, lumipad papuntang Pilipinas sinapilang 18. Pero nanatili na siya sa isla at nagtayo ng mga negosyo. Ayon sa mga pulis, nahuli umano siya alauna ng madaling araw ng Enero 8, 2020 sa isang bypass operation sa labas ng kanyang bahay sa General Luna sa Siargao. Nanlaban umano si Diego kaya napatay. Siya umano ang number 1 drug personality sa Caraga region. At nakuha umano sa kanya ang isang kalibre 45 baril at 8 gramo ng cocaine. Pero sa investigasyon ng Commission on Human Rights at National Bureau of Investigation, lumalabas na walang baril si Diego. Itinanggi rin ng PIDEA Region 13 at ng mismong barangay na sangkot sa droga ang dayuhan. Ayon sa NBI, pinalabas lang na nanlaban si Diego. 6 na tama ang tinamo nito. At ang panghuli, ayon sa NBI, habang nakaupo o nakahiga na siya. Kinatigan ng mga prosecutor ng Department of Justice ang resulta ng investigasyon ng NBI. Sinampahan ng mga kasong murder at planting of evidence sina Police Captain Wise Vicente Panuelos at Police Staff Sergeants Ronel Pazo at Nidoboy Cortez Marso noong nakaraang taon. Tumaging magbigay ng pahayag sa ABS-CBN News ang mga akusado. Sir, na may kasulti, sir, sa buwan? Nakita ninyo mga kababayan, isang dayuhan, biktima ng tukhang. Pinapalabas na isa daw sa pinaka-head ng drug lord sa Caraga. Paano naging drug lord sa Caraga ang isang dayuhan na turista lang naman? Diyos ko po mga kababayan. Eto na nga, di ba? Tapos ang sabi doon ay nahulihan daw ng kalibre 45. Naku, ayan na naman tayo sa baril na 45. Dito na naman tayo sa manufactured evidence. Diba? Dapat lang talagang mabulok sa kulungan yung si Digong. Walang awang demonyo talaga. Diba? Nakulong po yung mga pulis. Tinaniman na naman nila, gawain naman nila yan. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, nakakaluka. Diba? Nakakahabag naman ang nangyari sa isang dayuhan na yan, Kent. Sana mabigyan ng hustisya. Biruin nyo, tapos 8 grams lang. 8 grams lang ang nahulihan. Apakaliit, 8 grams. Hindi man lang dalawa. Kung high-valued drug addict daw, drug lord sa Caraga, tapos 8 grams lang ang drugs. Okay lang sana kung makita niya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilong droga. Magigets pa natin na talaga high value ito. Ito yung pinaka high value target sa Caraga kasi 3 kilo ang nahuli, 5 kilo. Putang ina, 8 grams. Paano ka maniwala? At tinanggi pa ito ng PIDEA na hindi daw ito kasali sa listahan. Nako, diba? Anong drug lord tapos 8 grams? Diba? Ayan na. Dito na naman tayo mga kababayan. Siyempre, mga kababayan, bukod sa pag nakapatay ka mapupromote, may makukuha kang reward system. Eto na naman tayo. Nako.
Ano ba yung reward system na yan? O, bakit hindi natin subukang tanungin kay Bongo? Nako po, nakakaawa naman yung dayuhan. Tumira lang doon sa lugar na yun, tapos naggawa lang ng tindahan. Diyos mio Marimar. Tumira lang doon, tapos ang tawag dito, nagawa lang ng tindahan. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, ito na naman yung mga DDS. Ito na naman sila, nagkalat na naman sa comment section at magtatanong kung kailan ka babaliktad. Putang ina nyo, wala akong time bumaliktad dyan sa mga magnanakaw ninyong idol na mga bangag at mga itok-itok ang utak. Tanungin nyo ang mga DDS kung kailan sila bibitaw kay Sara. Diba? Huwag nyo kaming tanungin kung kailan kami babaliktad, putang ina nyo. 'Di ba? Yung mga DDS vlogger ang tanungin nyo kung kailan sila babaliktad kasi naubusan na sila ng pangsahod. Sueño que no acaba, una mala pesadilla. Diba? Umasa ni Diego na maahatulang guilty ang mga akusado. Tinawag niya na isang bangungot ang nangyari sa kanyang anak. Mag-aapat na taon na ang kaso pero nagsisimula pa lang magpresenta ng ebidensya ang prosekusyon. The problem is hindi sila mahanap. It was, I think, more than a year after the indictment that they surrendered. Nangako ang Spanish Consulate General at ang European Union Delegation na tututukan ang kaso ni Diego. Kamakailan lang, nanawagan ng European Union sa Pilipinas na imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killings at makipagtulungan sa International Criminal Court para mapanagot ang mga nasa likod ng mga pagpatay. Ang kaso ni Diego ay isa sa higit 50 kasong ibinandera ng Pilipinas sa ICC at Human Rights Council bilang patunay na may ginagawa umano ang bansa para imbestigahan ang mga patayan sa drug war. Ayun na. 'Di ba? Mula Madrid, Spain. Ayan na mga kababayan. Kita ninyo? Kaya dapat lang talaga mabulok si Digong sa kulungan. Grabe talaga ka-impacto yung demonyo na mukhang manok ng puwit. Mukhang puwit ng manok yung ilong. 'Di ba? Grabe talaga mga kababayan. Sana all maganda ang ilong. Buti pa yung anak ni Manny Pacquiao nakapagpatangos ng ilong. Pero actually kung sakali man na matangos yung ilong ng anak ni Manny Pacquiao, deserve niya yun. At least hindi niya ninakaw. Hindi katulad ng iba diyan. 'Di ba? Anak ng politiko. Tapos nakapagpagawa ng ilong, saan galing? 'Di ba? Di ba kita nyo yan? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kita nyo, ultimo yung PIDEA. Sinabi ng PIDEA na wala sa listahan itong si Diego. No? Bakit pinatay? At nahulihan daw ng baril na 45. Nako, eto na mga kababayan. Eto Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ano nga ba yung style nila na tanim baril? Totoo ba yan? Eto po, pakinggan natin Alam nyo, gawain ito. According kasi sa mga nanaliksik at pagre-research nitong human rights, no? Napag-alaman nila na tinatawag na recycled or manufactured evidence. Bakit? Ganito yan mga kababayan. Ganito yan mga kababayan. Yung baril na ginamit sa isang adik di umano na nanlaban. Halimbawa, may adik, binaril doon sa Caloocan. Yung baril na 45 ay nasa kanyang kamay na kaliwa, kanan naman ang gamit nung namatay. Pangalawa, yung baril, mga kababayan, yung baril, sabi niya, drama mo lang raw na galit sa Duterte. Ano daw? For the views, pero sulit DDS ka raw talaga. Putang ina mo, Marimar. Paano ako naging sulit DDS, tapos pagmumurahin ko si Digong, putang ina niya, mabulok siya sa kulungan. Alam niyo, yung mga trolls ng mga DDS, no? Nag-umpisa na naman dito. Ganyan ang gawin nila. Alam niyo, sisiraan nila yung vlogger para mawala ang viewers. At saan? Maniniwala sa kabaliwan ni Sara? Kabaliwan ni Digong? Ay, Diyos mio, Marimar. So ngayon mga kababayan, eto yung nangyari sa isang estilo nila sa 45 tanim baril sa mga adik para sabihin nila may rason silang patayin kasi nanlaban. Ito po yon mga kababayan. CJ Serino Digong. Ito po mga kababayan.
Eto na. Eto ha. Yun na ang dating Pangulong Duterte na sa ICC. Does he deserve that? Ang tingin ko, yung dokumento na linabas sa amin ng Supreme Court Chief Justice ako, pinakinggan namin yun yung Oplan double barrel and yung high value targets, etc. At gina-justify ni, at that time, General Bato de la Rosa, now Senator. At sinasabi niya na hindi naman daw ganun kasama, no? As the journalist, kasi journalist talaga nag-a-avail, no? For making it out to be. Dun sa interpellation, it was obvious that they were trying to create a layer of cover-ups. Ayan na. So, pag nagko-cover up ka, talagang ibig sabihin may krimen. So, ang tanong, did those crimes constitute crimes against humanity? They did, Karen. And when I read further, after na ito, no, the proceedings, the report of Michelle Bachelet, the former president of Chile, who was appointed to be the UN rapporteur for the EJK complaint in the Philippines. Yung findings doon, consistent dun sa mga nakita rin namin sa records at yung mga testimony na natanggap namin sa Supreme Court. Consistent din ito dun sa nabasa mong affidavits ng mga testigos sa ICC, which are publicly available. No? Yun na ang dating Pangulong Duterte na sa ICC. So yun ha, consistent. So ito ha. Ito yung sinabi niya. Kinokondena lang. Ito pa, mga kababayan. Ito ha. Maria Lourdes. Lourdes. Ayan. Lourdes Serino Tudigong. Ito ha. Pakinggan ninyo. International commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Baril? Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa Kaliwa? kaliwa. Oo. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, no? Kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Itulong Diba? Kita ninyo? Mismong si Maria Lourdes Sereno na nagsabi, dating Chief Justice, no, na kung saan yung sinasabi nilang kalibre 45, tanim baril yan. Bakit? Yung taong pinatay, example ko, sa Caloocan. Kasi Caloocan ang number 1 sa pinakamaraming pinatay dyan na adik di umano noong tukhang-tukhang ni Digong. So yung baril ay nalagay sa kaliwang kamay na which is yung pinatay ay kanan ang gamit, hindi kaliwete. Tapos yung baril na yon, same baril, same number, same magazine, ay nakikita naman doon sa namatay sa Cavite na adik rin. Tapos yung baril na galing sa Caloocan, doon sa kamay ng adik di umano, ay napunta doon sa adik sa Cavite di umano, parehong baril. At ito pa ang nakakapagtaka. Yung adik sa Cavite na may hawak na 45 na baril, ay same na baril na naman ang nakitang patay na hawak doon sa Parañaque. So yun po ay tinatawag na manufactured evidence, tanim baril. So, hindi na po tayo magtaka, baka yung baril sa Caloocan na nakuha sa kamay ng adik doon sa Cavite, sa Parañaque, ay yun din ang baril na nakuha doon sa kamay ng dayuhan sa Siargao. Eto na naman tayo, mga kababayan. Mismo, si Justice or Chief Justice Lourdes Sereno ang nagsabi, tanim bala, tanim baril, tanim droga, di ba? Kaya po mga kababayan, nagagawa nila yan dahil po sa sinasabing reward system.
Ano na naman yung reward system na yan, Ken? Naku po, grabe talaga, no? Grabe, nung panahon ni Digong, maraming nalinlang. Ang galing ni Tatay Digong. Oh, galit siya sa adik. Pero pala, yung mga kukumpetensya nila sa droga, yun ang pinatay. Pero yung mga kaalyado nila sa droga, buhay na buhay. Doc Romero, hindi po ito Infinix X. Ito po ay Google Fold 96,000 po ito. Wala pong kwenta yung Infinix na sinasabi mo. So ngayon mga kababayan, eto po. Ano ba yung reward system na yan? Eto na, mga kababayan. Reward system ni Bongo. Nagsisinungaling pa si Bongo nung una, mga kababayan. Eto na. Kinoconsolidate po muna namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot nito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cops. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system Kita mo yan? na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang operations ng war on drugs. Wala akong mahabang na masabi dito. Sir, kilala mong pagkatao ko. Kilala mong pagkatao ko. Mag-best friend tayo. Mula't simula. Kung mayroon... Diba? Wala daw reward system. Pero, kapag buhay, 500K. Kapag ka nahuli, 1 million. Kapag namatay, 2 million. Ganyan daw ang reward sa mga ninja cops. Mga ninja police. So ngayon, mga kababayan, paano yan? Nung una, inamin niya. Tapos magulat ka, pangalawa, biglang itanggi. Kaya ang mga pulis, noong time na yon, malakas ang loob pumatay. Kahit makita mong kakaiba, tapos kakaiba sa paningin mo, paplantingan mo yun, sabihin mo, eto, addict to, drug lord to, patumba natin to, another 500K. 2 million kapag patay. Putang ina, no? Kaya kung nakita niyo, ang daming namamatay na inosente nun. Bakit? Biruin mo, kahit hindi mo kilala, sabihin mo, addict, makapatay ka lang, may 1 million ka. Kita mo yan, mga kababayan? Ito pa, mga kababayan. Si Vice Mayor, hindi daw siya, magkaibigan daw sila ni De La Rosa. Pakinggan niya. Masyado pong baseless accusation po ito. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang operations ng Paeng, hello po. Wala akong mahabang na masabi dito. Sir, kilala mong pagkatao ko. 2016 yan Kilala mong August. pagkatao ko. Mag-best friend tayo. Mula't simula. Kung mayroon pa, bigyan mo ko ng pagkakataon, hindi pulis ang gaganyan. Ako mismo, or yung mga barangay official ko, ipapaganyan ko. Giit ni De La Rosa, nagpulong sila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabuo at ma-verify ang listahan ni Duterte. Awan ko bakit tayo masyadong concerned doon sa kung Kita nyo yan? May palista-listahan pa kay mga hayop kayo. Tapos dahil lang naman sa reward system, gumawa kayo ng patay kahit hindi nyo dinadaan sa due process. Bakit? Dinadrug test nyo ba bago mo tinera? Pinainom nyo ba? Pina-oxygenan nyo muna bago nyo pinatay? Pinatulog nyo ba muna? Pinasakay nyo ng private plane bago nyo ipatumba? Tapos ngayon, sisigaw-sigaw kayo, justice for Digong, putang ina ninyo. 'Di ba?
Putang ina ninyo, walang justice kay Digong, mabulok siya dyan. 'Di ba? Biruin nyo, ultimo dayuhan, pinatumba, kasali daw sa drug matrix. Putang inang yan. Saan ka nakakita? Kita mo yan mga kababayan? Ha? O, kaya ngayon, si Bato, si Bongo, si Digong, magsama-sama kayo dun. Sa loob. Magsama-sama kayo. Yan ang mga mapapala ninyo. May pa-reward pa kayong nalalaman. Tapos magsisinungaling pa kayo. Soon, mag-reunion din kayo, magsama-sama din kayo dyan. 'Di ba? Mga sinungaling. 'Di ba? Asan ang due process niyan? Walang due process, sabi nga ni Bato. Pag nakita mong nakahubad, puro tato, payat, bungal, luwa ang mata, lubog pisngi, adik yan. Kausapin mo, kapag manglaban, patayin mo para may rason tayo. Sabi ni Digong yan, kinausap niya ang mga pulis, gumawa ng paraan na hikayatin ang adik na manlaban para may rason na barilin. Sabi, question ni Risa Hontiveros yan. Sabi ni Digong, correct, very correct. Yes, ma'am. Yes, correct, very correct. Sabi nga ni Risa Hontiveros, kinakausap ng mga pulis na manlaban ang suspect para may rason silang patayin? Anong laban ng adik kung siya lang mag-isa tapos yung pulis 10? Kahit tatakbo siya, gagapang siya o mag-invisible siya, kung 10 baril yan, sa isang baril may 20 kabala, putang ina, mamamatay talaga siya. Diba? Paano kung kalbukin? Alin ang ipa-drug test? Wala naman, dugo lang kunin dyan. Ihi, tae, laway. Pag kalbo, wala tayong pakialam dyan kasi maraming paaraan naman, ma'am, na kuhaan ng pang drug test. Di ba? Si Bato, kahit kalbo yan, dugo niyan, kuhaan mo, testing mo muna. Di ba? Ganun sila mga kababayan. Kaya kawawa, no? Hindi lang pala Pilipino ang biktima ni Digong sa war on drugs. Pati ang isang dayuhan na nagtindahan sa Siargao. 'Di ba? Pagkalbo, salot. Sabi ni Ma'am Kaning Archola, naku ma, masaktan si Banat Bay dyan. 'Di ba? Mga kababayan, nakita ninyo, ganun sila. Ganun sila kagarapal. 'Di ba? They have targeted poorest of people, ang payat, gutom, bungal, can't afford dentist. 'Di ba? Pahinging swertres numero. Alam mo, Dr. Romero, no? Kung gusto mo ng numero swertres, tayaan mo yung kung kailan inaristo si Digong at anong taon ngayon. Pag nanalo ka bukas, bumalik ka ngayon. Bukas, bumalik ka. Tangina, dahil pa sa swertres, katagal-tagal na yan, hindi pa rin kayo natigil dyan? Huy, mga Pilipino, gising. Kaya kayo sinasabihan ng mga Chinese na mga kayo, naniniwala sa swerte, ayaw magtrabaho eh. Yung swertres na yan, putang ina nyo, computer kalaban nyo dyan. Para kayong nagtataya ng scatter, putang ina, pinapanalo ka 1.5, tapos panalunin ka 2,000, tapos next day taya mo, ubus lahat, hanggang sa magnakaw ka na lang, yung ipon ng nanay mo, yung alahas ng lolo mo, 'di ba? Yung cellphone ng kapatid mo, sinangla mo na dahil sa kakataya ng scatter. Putang ina, ang dami talagang DDS na mga sugarol, mga bobo pa rin, 'di ba? Tigil yung pagsusugal na yan, walang kinabukasan yan. Hanggang sa magamit mo na yung ipon ninyo, yung sasakyan, mabenta, yung lupa, yung bahay, masasangla na sa bangko, dahil sa sugal na yan. Diyos ko naman, tas sinong yung mayaman? Si Chabit. My God. Sunod, mga kababayan, dito tayo. Ano yan, Ken? Speaking, di ba? Mga kababayan, Peebles. Nakita naman natin si Peebles kanina. Na marami siyang alam, marami siyang binulgar. Ngayon mga kababayan, may nag-comment kasi kanina, hala, delikado ang buhay ni Peebles dyan. Marami siyang mga nasasagasaan. Marami siyang binubulgar. Ngayon mga kababayan, eto na. Speaking of Peebles Talakera, mga kababayan, eto ngayon yung problema ni Peebles. Bakit? Eto na nga mga kababayan. Ipapapatay daw siya ni Tebes at ni Chabit. Nako po. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Brenda Barton? Kahit sa feng shui nga eh. 'Di ba? Hoy, Diyos ko.